Marami ang nagtataka sa kung gaano na nga ba kalakas ang Yuji sa Jujutsu Kaisen modulo, sapagkat ang lakas na naipamalas nito kahit hindi pa siya nagseryoso ay nasa ibang level na talaga. A power we have never seen before, even kay Sukuna na may same curse technique kay Yuji. Kaya na may mga iilan na nagsasabi na ang lakas daw ngayon ni Yuji ay wala na sa level ni Sukuna at Gojo, kasi posible na mas malakas na raw talaga si Yuji sa dalawang to. Kaya ngayon ay pag-uusapan natin sa kung gaano na nga ba kalakas ang Prime Yuji base sa pinakita niyang abilities sa buong Jujutsu Kaisen modulo, at pag-uusapan din natin ang iba pa niyang maaaring mga tinatagong napaka-OP ability upang maliwanagan talaga kayo kung ang Prime Yuji ay mas malakas na ba talaga sa Prime Gojo at Sukuna. Kaya na may huwag natin patagalin pa, let's go! Pag-usapan muna natin ang mga possible na kakayahan ni Yuji na kanyang naipakita at hindi pa na-reveal. Una ay in-reveal sa manga na si Yuji indeed isa ng hybrid dahil sa kanyang pag-consume sa mga remaining death paintings. Dahil dito ay kapag ang kanyang dugo ay mahalo sa katawan ng normal na tao, ang taong yan ay magkakaroon ng side effect to the point na posible pa itong ikamatay ng tao, gaya sa epekto ng paghalo noon ng dugo ni Choso kay Naoya. Pangalawa ay si Yuji ay master sa paggamit ng blood manipulation. It is safe to say na siya na nga ang pinakamalakas na blood manipulation user in history. Nakita natin na kapag perform si Yuji ng convergence, bagay na di niya nagagawa noon na kinailangan pa niya ng tulong ni Choso para makapag-concentrate ng dugo. And after making a convergence ay nakapag-perform lang naman si Yuji ng isang napakalakas na piercing blood without doing much. I mean, tignan mo nga naman ang stance ni Yuji kumpara sa stance ni Choso pagdating sa pag-unleash ng piercing blood. Bukod pa riyan ay ang kanyang piercing blood ay may napakaraming arrows din na nagmistulang homing missiles, at napakabilis niyang winipe out ang lahat ng Simuyans at sorcerers na nasa loob noon ng building. At wala pang ni sino man na blood manipulation user ang nakapag-unleash ng ganitong klaseng piercing blood. Now with this kind of feat ay we can assume na kaya rin ni Yuji mag-perform ng red flowing scale, ang ability na nagpapaheighten sa senses pati na sa physical capabilities ng user gaya sa ginagawa ni Choso at Noritoshi Kamo, and also maaaring kaya na rin ni Yuji na mag-perform ng lahat ng mga blood manipulation technique na na-perform ni Choso gaya na lang ng Supernova at marami pang iba. Posible din na may na-discover pa si Yuji na isang bagong application ng blood manipulation throughout the time. Also dahil sa blood manipulation, si Yuji ay hindi na rin nagsasuffer ng bleeding, at kung masugatan man siya o maputulan ng limb o parte ng katawan, ay kaya niyang pigilan ng bleeding at i-attach muli ang naputol na parte ng katawan para di na ito mag-cause pa ng inconvenience pagdating sa laban. At na-perform niya noon ang pag-attach o pag-reattach sa naputol na parte ng katawan dun sa kanyang laban noon kay Sukuna. Isang feat na mas magpapatipid pa sa kanya sa paggamit ng curse energy using reverse curse technique. So, this means na mas efficient na si Yuji sa paggamit din ng curse energy. At speaking of curse energy, ay dito na tayo sa pangatlo, ang expertise ni Yuji pagdating sa curse energy manipulation na nasa ibang level na talaga. Kasi ayon mismo kay Mino na ang precision daw ni Yuji sa paggamit ng curse energy ay sobrang precise daw to the point na di niya nasisense ang pagdaloy ng curse energy nito not until nung nilagay na ni Yuji ang curse energy sa kanyang kamao. Also with this level of precision ay we can say na ang paggamit ni Yuji ng reverse curse technique ay napakahusay na kumpara nung kaharap niya noon si Sukuna, na maaring mas mahusay na siya sa pag-heal ng kanyang sariling soul kung sakaling madamage man ito, since dalawa lang sila ni Sukuna ang kayang mag-perform ng RCT sa kanilang sariling soul due sa pagkakaroon ng kakayahang ma-perceive ang soul. Also, who knows, baka nga ngayon ay kaya na rin ni Yuji mag-heal bilang sa kanyang sarili pati na sa iba, kasi nagagawa din naman ito ni Sukuna noon. At mula sa chapter 257 ay sinabi din doon na si Yuji ay may potential na equal talaga kay Sukuna, na yan mismong iniisip ni Uraume nung nalaman niya ang origin ni Yuji mula kay Sukuna. Bukod pa riyan, ang proficiency ni Yuji ngayon sa curse energy manipulation ay nakaka-proud coming from a sorcerer na nakabuo noon ng Divergent Fist, na isang suntok na may delay and double impact due sa pagiging amateur noon ni Yuji sa pagmanipulate ng curse energy. And ironically, ang Divergent Fist ay isa sa napaka-useful move ni Yuji during sa kanyang pagkipaglaban noon kay Mahito and Sukuna. No, ngayon na napag-usapan na natin ang pambihirang curse energy manipulation ni Yuji na maaaring kaya niya mag-perform ng advanced type of RCT, ay dito na tayo sa pang-apat, at ito ay ang possibility ng si Yuji ang kauna-unahang sorcerer na kayang gumamit ng Black Flash at Will. At dahil yun sa kanyang ginawa noon kay Oski, base sa kanyang dialogue na posible na intentional talaga ang kanyang pagsuntok kay Oski using Black Flash, kasi alam niya na medyo tough looking si Oski na kayang mag-survive ng ganitong klase ng atake. And although it's impossible na gawin ang Black Flash at Will, ay for Yuji na blessed ng Sparks of Black, ay ito somewhat nagiging posible yan mga kaibigan, kasi si Yuji lang naman ang record holder ng pinakamaraming consecutive Black Flash na binitawan na a total of 7 consecutive Black Flash.
Nung una ay akala natin 8 but from the official fanbook and manga ay 7 lang pala. At ang kanyang total na Black Flash na nai-unleash noon sa Shinjuku laban kay Sukuna ay 9 Black Flashes. Also ayon din kay Gojo na bagamat imposible ang pag-unleash ng Black Flash at will, even sa kanya na may 6 eyes dahilan na napakahusay niyang magmanipula ng curse energy, ay sa tingin niya na ang pag-unleash daw ng Black Flash ay di lang sa dapat ay mahusay ka sa paggamit ng curse energy, kundi maaring ang humidity at temperatura sa surroundings mo ay nagiging factor din daw sa pag-unleash ng Black Flash. At base sa hypothesis na yan ni Gojo, ay maaring ngayon ay alam na ni Yuji sa kung paano i-timing ang pag-apply ng curse energy within sa 0.00001 second upon the physical contact base sa humidity and temperature din ng surroundings. Kasi imagine, 68 years ago na simula nung naging sorcerer si Yuji, na isang sorcerer na noon pa sa sobrang galing daw nito ay nagmumukhang nagagawa ni Yuji ma-unleash ang Black Flash at will. So possible na si Yuji ang first sorcerer na kaya nang mag-unleash ng Black Flash at will. Ngayon dadako naman tayo sa panglima. Si Yuji ay master na sa Shrine Curse technique, na ang mga naipamalas ni Yuji sa paggamit ng Shrine ay di pa nga na pull off ni Sukuna. Una yung dismantle nito ay may napakalawak na ngayon mga kaibigan, napakalaki at napakatinding destructive force. At based from that ay may dalawa ng klaseng dismantle si Yuji. Una yung dismantle na may binding vow na kayang mag-disrupt sa boundaries ng soul, kaya i need nito ng physical contact. Yung dismantle na may cutting marks na kanya ginamit noon laban kay Sukuna. Ang pangalawa naman ay yung dismantle na kagaya na sa kay Sukuna, ang long range type of dismantle. However, unlike kay Sukuna, ang normal dismantle ni Yuji ngayon ay parang may maximum output na nasing lawak ng world cutting slash. Also kung ito ang normal dismantle ni Yuji, ay ibig sabihin nito ay napakalakas na ni Yuji to the point na ang normal use of dismantle ay may napakalakas na curse energy output without using enchantments or other hand signs. Na possible with every dismantle ay kaya niya mag-release ng ganitong kalakas na force. At dahil dito ay it is safe to assume na kaya na rin ni Yuji mag-perform ng cleave, which is ang mas malakas na form of cutting attack na nagre-require nga lang ng physical contact. Posible din na it is either cleave o dismantle ang ginamit ni Yuji rito kay Mahito sa scene na ito. Also ibang klase na si Yuji kasi capable na ito sa pag-release ng slashing attack sa napakabilis na paraan na capable sa pagkansela sa isang 0.2 second na domain expansion activation ni Mahito. Bagay na di pa natin nakita sa serye mga kaibigan, na nakansela ang isang napakabilis na domain expansion casting dahil sa mas mabilis pa ang atake na ginawa ng target ng domain expansion na ito. Also, safe na rin nating i-assume na alam na rin ngayon ni Yuji sa kung paano i-pull off ang Fuga o Divine Flame, na sa tingin ko ay baka mas malakas pa nga ang version ng Divine Flame ni Yuji kumpara kay Sukuna. So grabe, napakalakas na ng arsenal ngayon ni Yuji. Kaya dito na tayo sa pang-anim, ang anti-domain techniques. Noon pa ay nakagamit na si Yuji ng simple domain, pero with all the years of experience sa larangan ng Jujutsu at sa kanya nasaksihan noon sa Gojo vs Sukuna fight, ay maaaring kaya na rin Yuji mag-perform ng domain amplification, ang ability na kayang mag-bypass sa infinity ni Gojo, pero di nga lang nakagamit ng curse technique ang user kapag activated ito. Ang domain amplification ay ang siyang nag-save din kay Sukuna noon sa 200% hollow purple ni Gojo. Aside from that ay possible na kaya na rin ni Yuji makapag-perform ng hollow wicker basket, isa pang uri ng anti-domain technique na ginamit noon ni Sukuna. Heck, baka pati nga ang falling blossom emotion ay nagagamit niya na rin, isa pang uri ng anti-domain technique na exclusive sa Zenin clan, pero na-perform naman noon ni Gojo during sa kanyang pagkipaglaban kay Sukuna. So possible na kaya na ni Yuji i-perform ang mga anti-domain techniques na yan. Kaya dito na tayo sa pang-pito, ang domain expansion. We can assume na na-master na rin ni Yuji ang kanyang domain expansion na may napakalaki at lawak noon na barrier, na may sure hit effect na kaparehas sa first type of dismantle noon ni Yuji, na habang nasa loob ng domain expansion si Sukuna noon ay kaya niyang i-target ang boundaries ng soul ni Megumi at Sukuna nang di na nangangailangan pa ng physical contact. Now, with all the years of experience ni Yuji sa Jujutsu, ay possible na baka nga ay barrierless na ang domain expansion nito, kasi nakapag-perform naman noon ng domain expansion si Sukuna ng 2 beses sa katawan ni Yuji, at in-state pa naman noon na ang isa sa factor sa kung bakit napakabilis ng development ni Yuji sa sorcery ay dahil sa nag-perform si Sukuna noon ng highest form of jutsu gamit ang katawan nito. Kumbaga nagkakaroon na ng muscle memory ang katawan ni Yuji when it comes sa pag-perform ng elite sorcery techniques, na baka nga ay iba na ang sure hit effect ng kanyang domain expansion ngayon base sa dismantle ni Yuji, na iba na rin kumpara nung una niyang ginamit ang kanyang dismantle 68 years ago. So kung sakaling barrierless na ang domain expansion ni Yuji at naging mas potent na ang sure hit effect nito, which is possible naman kasi 68 years nang na-hone ni Yuji ang kanyang techniques, ay masabi natin na napaka-OP ng kanyang domain expansion, kasi si Sukuna lang at Kenjaku ang kayang mag-perform ng barrierless type
type of domain expansion. At alam naman natin na parent din ni Yuji, si Kenjaku. Though, speculation pa lang natin ito mga kaibigan na maaaring barrierless na ang domain expansion ni Yuji, pero hindi ito nalalayo sa reality. Considering sa lakas na ipamalas ng isang Yuji na hindi pa seryoso at mga base attacks lang yun ni Yuji, so how much more pa kaya ang domain expansion? At bukod pa dito sa 7 abilities na meron si Yuji na na-mention natin, ay noon pa, alam din natin na may mala heavily restriction gifted physical body na rin si Yuji kasi naturally, mas mabilis, malakas at parang tangke na rin talaga ang kanyang katawan without even using curse energy. Now with all the abilities at physical prowess na meron siya, the question still remains, sa kung nalagpasan na ba talaga ni Yuji ang lakas ng Prime Sukuna at Gojo? Para sa akin, ang sagot niyan ay oo. At ang main reason niyan ay ang napakahabang lifespan ni Yuji. Imagine, ang may talent at potential na same kay Sukuna ay nagawang mabuhay for 68 years nang di man lang tumatanda. Isa rin siya sa naka-witness sa kung paano nilagpasan ni Gojo at Sukuna ang kanilang mga limits noon sa larangan ng sorcery. Kumbaga na-witness niya ang mga itinuturing noong imposible mga kaibigan. At base dyan ay maaaring ginawa niya ngang blueprint ang mga na-perform ni Gojo at Sukuna para ma-perform ang same feats o lagpas pa sa mga feats na yun mga kaibigan. Kasi imaginein mo na lang kung ang isang Gojo ay nabuhay ng 68 years na na-master ang kanyang jujutsu for 68 years nang di tumatanda. At ganoon din kay Sukuna. Imagine kung nabuhay si Sukuna ng ganito katagal kay Yuji na na-master niya ang kanyang jujutsu for 68 years, which is highly unlikely for me na nabuhay noon si Sukuna ng ganito katagal kay Yuji kasi wala talagang kayang tumapat noon kay Sukuna sa Heian era. So I assume na di gaano katanda si Sukuna bago ito nag-decide noon para gawing curse object na lang ang kanyang sarili at mabuhay in the future para makaharap ang worthy opponent nito. So kung si Sukuna at Gojo ay nabigyan ng 68 years para ma-master ang kanilang jujutsu nang di tumatanda, talaga naman sa tingin ko na ang kanilang abilities na ipinakita sa laban na ito ay mas mag-i-improve pa at mas may madidiscover pa sila ng mga napaka-broken na kakayahan mga kaibigan. Kaya masabi ko talaga na nalagpasan na ni Yuji ang level ng Prime Gojo at Sukuna. Di dahil sa hybrid siya o may same potential at talent kay Sukuna sa sorcery o parang nakapag-perform siya ng Black Flash at Will, kundi dahil sa time na naigugol ni Yuji sa larangan ng sorcery. Kasi mas mahaba ang time ni Yuji sa field na ito kumpara kina Gojo at Sukuna, na even at 83 ay nasa prime pa rin siya. So dyan talaga nalalamang si Yuji. Kaya for me, ay mas malakas na ang Prime Yuji sa Prime Sukuna and Gojo. Kaya ano sa tingin nyo? Agree ba kayo rito? O may iba pa kayong thoughts? Just let me know in the comments mga kaibigan, kasi dito mo natin tatapusin ng video. Kaya naman kung gusto nyo yung video, kinakit a like, comment, follow, subscribe na rin for more videos like this. Maraming salamat din, see you guys again on my next video.